Guys, gagawa na lang ako ng isang buong video para dun sa mga paulit-ulit na katanungan, okay, na itinatanong dito sa akin. Yung iba ayaw mag-check ng ibang videos, diretso na lang comment kaagad. So nagtatanong anong agency, age limit, mga requirements. So ganyan mga katanungan, expenses, kung gaano katagal yung processing, yung mga na content ko na ba, na vlog ko na, pero paulit-ulit pa rin tinatanong. So yan yung magiging topic ko for today, okay? Ang una-una muna is yung aking agency, kung ano ba daw yung agency ko. So dito sa Turkey, ang agency ko is Nuno, okay? N-U-N-U. Nuno Agency. Ang tie-up nilang agency dyan sa Pilipinas na naging agency ko is yung 9K International. So, sa 9K International, meron silang, yung mga alam ko na branches nila ha, Jensan, kasi I'm from Coronadal City, so 1 hour travel na lang, more than 1 hour travel na lang yung papunta doon. And then, meron din silang sa Davao. Siyempre, yung main, parang Manila, yung main nila. Okay? Hindi ko lang alam kung meron sa Cebu kasi parang may nakapag-mention sa akin na meron daw sa Cebu. So kayo na bahala mag-search guys kung saan yung mga branches nila, okay? So early in the morning lumabas na ako ng bahay. Parang mga 7:05. So malamig na, medyo malamig na dito guys, lalo na pag umaga. Okay, so next natin na question. Magkano ba daw yung salary? Okay, so ang offer nila since January 2025 daw, $1,000. So yun yung inabot ko. Yung iba, pagdating ko dito, yung iba is hindi pa nai-increasean. 800 pa din kasi yun yung nasa contract nila. Tapos yung mga amo ayaw, parang nagmamatigas siguro or nagbibingi-bingihan, okay? Plus merong allowance. So sa agency ko is depende kung magkano yung ibibigay ng amo. Kasi yung una kong interview guys, di ba nung in-interview ako, meron akong isang tawag nito, isang amo na nag-interview. Ang offer niya na allowance every Sunday or every off is 500 TL lang, 500 Turkish lira. Whereas dito sa nag-hire sa akin is 700 TL yung offer. Okay, so depende po. Pero yung salary is fixed po na $1,000. Pero may mga amo guys na pagdating dito, yung binibigay sa helper nila is 1,200, yung ganyan. So depende yun sa kung kaano kagalante ang amo. And then pagdating dito, ang dami mga offer. Okay? Kaya marami ding runaway dito, maraming lumalaya sa amo kasi nga ang lalaki ng offer ng nasa labas. Pero ako hindi ako matutukso sa malaking sahod kung okay lang yung amo ko. Kung mabait ang amo, kahit $1,000 lang yung kaya na ibigay, wala magiging problema sa akin as long as okay yung samahan namin, 'di ba? Kaya maraming natutukso dito sa malaking offer, guys. Dahil yung mga amo is may mga something. Okay? So pagdating nila dun sa malaking offer, ganun pa din pala yung ugali. Pero at least, 'di ba, nadagdagan yung offer. Try kong lakarin ang Michidiekoy. Kasi tinuro ni amo kung saan banda. So lalakarin ko siya. Maghahanap ako ng pharmacy doon kasi meron dong bukas na pharmacy doon Sunday. So, pupunta ako doon, okay? Punta tayo sa expenses. So, magkano ba ang expenses? Sa agency ko, guys, ang malaking gagastusan mo lang ay ang visa, which is $200. Pero yung 100, yung kalahati doon, i-refund naman ng agency. Pero merong ibang agency ngayon na kahit yung visa, hindi ako makahinga na.
Kahit yung visa is libre na. Libre na. Kasi libre din yung medical. Ang babayaran mo lang sa medical, kagaya ko is nag-repeat ako sa aking blood sugar. So, yung mga repeat, yung mga wala na dun sa nakapaloob sa isang kung anong test yung gagawin sa'yo. Tapos, di ba, syempre, 40 something na ako. Merong ECG. Hindi yun kasali sa free. Okay? Babayaran yun ng aplikante. Pero kung wala kayong ECG, yung mga 39 years old below, so, libre lahat yung medical. Okay. So, libre yung medical. US visa lang ang babayaran sa agency ko. Kalahati lang pala yung babayaran ng visa kasi i-refund naman pag yung the day before ng flight ibabalik sa aplikante. And then pamasahe. Doon na malaki guys ang pamasahe. Kasi okay lang yung mga taga Manila, taga Luzon. Kasi medyo malapit-lapit na. Pero kami mga taga Mindanao guys, malaki ang pamasahe. Bakit? Pag sabi ng agency na, okay, may schedule ka na for your visa appearance. Okay, mag-apply ka na ng visa appearance sa Makati. So Makati yun, we're from Mindanao. So hindi naman pwedeng sabihin na, ma'am, pwede after a month lang or after 2 weeks lang kasi yung plane ticket ang mahal. On the spot yung pagkuha ng ticket guys. And then, syempre balikan kasi uwi ka pa ulit ng Mindanao. Kasi ako that time, nagtatrabaho pa ako dun sa amin. So uwian yun. Ang nakuha kong ticket at that time is 9,000 something. Balikan na yun kasi summer. April, mga something like that. So, mahal. Tapos mag-Holy Week, so mahal yung ticket. And then, nung i-pick up ko na yung visa ko, guys. My God. Parang mga 12K. Balikan. Kasi hindi pa din ako nagre-resign. 12K balikan. So, hindi pa kasali yung kung from terminal or NAIA, magta-taxi kayo kasi mahal din yung taxi. Kain, yung tulog. Nakakahingal. Ayun o, doon ako galing sa baba. Yung taxi, kain, tulog, inulit ko ulit. Tulog, buti na lang ako nag-search ako kung saan ako makakatipid. Merong 500 lang, transient. Yun nga lang, shared yung toilet. Ay, yun pa naman ang pinakaayaw ko. Yung may kasama ka sa toilet. Kasi parang pag nagbabawas ka, yung parang nagmamadali ka ba na baka may susunod, yung ganun. So, yun ang expenses. So, maswerte kayo pag nasa malapit lang kayo sa around Metro Manila lang kayo or neighboring cities. Mas mababa yung expenses. Doon kami guys nalakihan, yung mga galing ng Mindanao. And syempre, ako, loan dito, loan doon. Utang dito, utang doon. So, yun yung expenses, okay? Sa agency ko. Yung ibang agency, hindi ko alam. Kasi yung iba daw, may mga agent fee. So, 20,000 din yun, yung agent fee. So, dun kayo mag-apply guys sa wala ng mga agent fee, okay? Kasi sayang. So, next is yung processing. Gaano katagal yung processing? Okay? So, ako is, eto, umpisa natin, okay? From last week ng February 2025, nagpasa ako ng mga interview videos. So, matagal mag-reply. Bakit matagal sila mag-reply, guys? Kasi sa daming aplikanteng nagsisend sa kanila ng CV, interview video, hindi na nila mabuksan lahat-lahat. Kaya yung tip ko sa inyo, ako hindi naman ako nag-resend. Pero ito lang may bibigay ko na payo. Once hindi kayo na-replyan, resend nyo lang ulit ng resend, okay? Huwag na kayo magtanong ng how to apply, mga ganyan. Ano pong gagawin? Huwag na kayo mag-reply ng mga ganyan, guys, okay? Send nyo lang yung inyong interview sa CV.
So, pag nakita nila, pag na-open nila yung CV nyo or intro video na maganda, may chance kayo na tatawagan nila. So, sa Facebook, madaming nagpo-post ng WhatsApp number ng yung mga vlogger dito ba nagpo-post sila ng WhatsApp number ng mga agencies. So pare-pareha lang naman yung pinopost nila, guys. So tingnan nyo na lang kung saang WhatsApp agency or saang agency nyo gusto mag-apply. So kunin nyo yung WhatsApp number, tapos doon kayo mag-send ng inyong mga videos, okay? So ako after kong nag-send, parang it takes week nung nag-message sa akin yung 9K International. Kasi doon ako actually hindi ako sa WhatsApp number ng mga agencies, guys. Doon ako mismo sa agency na tie-up nila dito. Dyan sa Pilipinas, sa 9K International. Dyan ako mismo nag-message sa Facebook page nila. Tapos nag-reply yung isang staff. Sabi, ito yung number na i-message mo. So, minessage ko naman yung binigay niya na number. Yung in-charge ng paputang Turkey. Yung WhatsApp number ng in-charge. Pupunta dito. So, yun yung binigay sa akin. So, yun, tinawagan ako. Nagpapasa ng CV, intro video. Tapos, kinuhanan niya na din ako ng mga ibang requirements like photocopy ng passport. Tapos, 2x2. 2x2 picture. Ano pa ba yung mga hiningi niya? Tapos, ayun. After few days, guys, nag-message siya na may interview daw, may prospect employer na gusto mag-interview. So, yun, actually 3 dapat yung mag-interview sa akin, pero yung 2 unang nag-interview sa akin, nag-aagawan na sila. So, di ba? Ang bongga, pinag-aagawan ka, tapos pagdating pala dito, my goodness. Pero sige lang, laban. Nandito na tayo, kaya laban lang. So yun, after a week, di ba nagpasa ako ng interview video? After a week, nagkaroon ako ng interview. On the spot, alam ko pagka kinabukasan pa pala, alam ko na na-hired na ako. And then, after a week ulit, pinapunta ako sa Jensa, nag-sign ng mga documents galing dun sa employer. Yun na yung mga kakailanganin para ma-start na yung processing. So, March 30 ata, March 31. March 30. Pumunta ako March. Nakalimutan ko ng mga March line of 2. Nag-medical ako sa Davao. So, nung pumasa ako, after a week, binigyan na ako ng schedule ng aking appearance. So, pumunta ako ilalagay ko na lang dito kung kailan ako nag-appearance kasi parang nakalimutan ko na. March 30 ata ako nag-appearance sa Turkish Embassy sa may Makati. And then, April 22, nag-text yung embassy na, ready to pick up na yung aking passport. May passport na may tatak na visa. So, yung passport, guys, iiwan nyo yan dun sa embassy, ha? Kasi may nagtanong dati, iiwanan ba daw yung passport sa embassy? So, iiwanan, guys. Dun siya kasi dun itatatak yung visa. Yun na nga, nakuha ko na parang kinuha ko yung aking visa is, medyo late ko na siya kinuha. Mga May na ata. Kasi sabi ng agency, okay lang naman daw. So, May ko na siya kinuha. And then, gusto ng amo is May 28. Dapat andito na ako kasi pupunta kami ng Bodrum. Mag-holiday kasi noon. So, gusto nila andito na ako. Para first week ng June, punta kami ng Bodrum. So, hindi natupad kasi sabi ko, last day of work ko yung May 28. So, inatras nila, June 2. Ako nag-flight. So, June 3, dumating ako dito. So, diba, napakabilis lang. Basta yung amo is mabilis din mag-asikaso. So, yung akin, mga 2 months mahigit lang, guys. Almost 3 months ata. Okay, punta tayo sa age limit. So, ang agency ko, guys, na Nuno Agency, hanggang 40 lang sila. 40 years old. Okay, pero
Minsan kasi hindi sila tumitingin diretso sa CV. Yung tinitingnan nila ay yung mga intro videos. So, during sa intro video nyo, if nagustuhan nila yung pagiging tawag nito, energetic nyo dun sa videos, yung inyong pagiging charming, yung pagiging friendly, happy, yung ganon, nabibigyan ng chance, okay? Pero, meron ibang agency na hanggang 45 years old, yung tinatanggap nila. And then, kung meron kayong mga kakilala dito, like relatives or whatever, na i-recommend kayo sa mga kakilala nila, kahit 50 pa kayo, pwede kang pumunta dito, guys. Kasi madami na akong nami-met dito na may edad na, kakarating lang. May edad na pala. May edad na din naman ako. Yung mga 50s na sila, tapos, nakakapunta pa dito. Kasi nga, nirecommend ng relatives, okay? So, walang magbe-message dyan, ha? Na, sis, i-recommend mo naman ako dyan. Diyos ko, ayoko nga i-recommend yung mga pamangkin ko dito. Kahit may maghanap pa. Ayoko. Pero kung gusto nyo, kung gusto nyo, matapang kayo, guys. Kayong pumalit sa akin. Dito sa amo ko. In the future, okay? Actually, okay naman yung amo ko. Okay naman sana siya pag wala siyang saltik. Pero mostly kasi, hindi lilipas ang isang araw na hindi siya magkakaroon ng sumpong. Parang nasanay na lang din naman ako. Tapos tatawanan niya lang ako. Parang loka-loka, diba? So, yun. So, guys, today pupunta ako sa simbahan. So, hindi ko alam kung may isasama ko pa kayo doon, okay? Pero, try ko lang na mag video doon.